What's up guys? Sa unboxing video naman tayo nitong binili kong OSEC S60 ER action camera from Tancoro Malls sa Shopee. Di bali, ginawa ko sa kanya, in-order ko siya as yung sa Shopee Pay Later. Kinuha ko ng 6 months installment. So, nagkakahalaga siya ng 3,574. Pero standard lang yung kinuha ko. Walang ibang freebies kundi yung itong mga nandito sa videos. Pero wala siyang mic, tsaka extra batteries, tsaka memory card. So, yung pinaka-basic package lang talaga in order ko. Maganda naman yung ano niya, yung pagkaka-prepare ng packaging niya, naka-bubble wrap pa. Tapos may plastic bag pa uli sa loob. Tapos naka-wrap pa uli ng another parang bubble wrap. So secured siya na kahit mabasa siguro siya hindi siya papasukin ng tubig. Medyo natagalan lang sa pag-deliver nitong item ko kasi siguro natapat lang din sa yung 7/7 na day sale nung Shopee. Kaya siguro ganun. Tapos nagkataon Sunday din yata yung ano. So medyo tumagal siya ng konti. Pero okay naman na kasi at least yan, na-receive ko na siya ng maayos. Tsaka kompleto. Tapos walang sira. Also, mas naging kampante na ako nung nabuksan ko na itong box kasi nakita ko na legit naman siya na OSEC brand na action camera. Hindi siya yung akala ko ang dadating sa akin ibang or brandless or ibang brand na action camera na pinagmukha lang OSEC. Yes. Ngayon nakita ko na OSEC talaga siya. Although hindi ko alam kung paano i-open yung front camera, yung front screen. Hindi kasi ako nagbasa ng manual. Please let me know sa comments guys kung paano i-open yung front screen. Although hindi ko naman siya ginagamit and ayoko rin gamitin. Meron nga pala tayong sample video footage dito ng nitong action camera na sa daytime ko siya kinuha. So napakaliwanag niya, tanghaling tapat yan. So kitang-kita mo talaga. So far nagustuhan ko naman siya. Ang ginamit ko nga palang resolution dito ng camera is yung 1080p by 30 frames per second na settings. Kasi ang gamit ko lang na micro SD is 32 gig na HC1 SanDisk Ultra, yung puti and gray. Medyo mas mabagal yan kung gagamitin ko yung 60 frames per second, hindi nakakayaan siguro. Also, yung sa ginamit kong setting nung sa audio, built-in mic lang kasi wala pa akong external microphone.
Tapos eto, nag-insert naman tayo ng video na sample ng low light conditions or yung halos paggabi na, padilim na siya. So makikita nyo on the left top part of the screen na ganyan yung kuha niya. Malinaw pa rin naman. Kaya okay na okay sa akin tong action camera na to. Yun yung feedback ko sa kanya. Also, yung screen niya madali lang din naman i-operate. Also, lightweight yung camera. So, pag nakamount yun sa helmet mo, hindi siya ganun kabigat. Kasi magaan lang din talaga yung camera. Siyempre, yung tibay, hindi ko alam kung hanggang saan siya. Pero so far, nagugustuhan ko naman yung camera na to. Sa murang halaga. Yun. So guys, hanggang dito na lang muna. Mag-iingat palagi sa kalsada. So this is RS Papi. Ride safe palagi. And see you on my next vlog.